Good morning honey, bati ni Inigo sa asawang si Celeste. Since they got married, there was no morning without a smile every time he sees her beside him. Ginawaran niya ito ng halik sa noo. Magandang umaga, tugon ni Celeste, may meeting ako today, I have to come to my office early. Can you stay in bed kahit 5 minutes lang, I want cuddles for breakfast, kinabig niya ang asawa at niyakap ng mahigpit. Hindi pwede, I can't be late, ang alam ko may meetings ka rin today, kaya bumangon ka na riyan. Umalis ito sa pagkakayapos ni Inigo at bumaba sa kama. Natoring ang lalaki si Inigo, ngunit sa kanilang dalawa ni Celeste, ay siya ang clingy at madalas na umaaktong parang baby. Kabaliktaran naman si Celeste, that's what he got by marrying a strong and independent woman, iyon ang iniisip na dahilan ni Inigo kung bakit hindi gaanong affectionate at vocal si Celeste. Ayos lang iyon sa kanya, dahil pakiramdam niya ay hindi magiging boring ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang pagkakaiba. Do you forget what it is today? Tila batang nagtatampong wika ni Inigo. Kumunat ang noo ni Celeste, napanganga siya at napatikip ng kamay sa bibig, nang maalala kung ano ang mayroon sa araw na yon. I'm sorry, nawala sa isip ko, masyado kasi akong maraming iniisip sa trabaho. Bumalik siya sa higaan upang alayan ng halik ang asawa, happy anniversary. Pagkatapos ay tumayo rin ito, susunduin kita mamaya. Okay, wika ni Inigo bago makalabas ng kwarto ang asawa, lumingon si Celeste at nakangiting tumango. Ano pa ba ang mahihiling ng isang Inigo de la Serna? Nasa kanya na ang lahat, ipinanganak siyang mayaman, at pinakasalan siya ni Celeste, ang babaeng kanyang pinangarap. It's been 2 years since they got married in Canada, it was the happiest day of his life, pakiramdam niya noon, siya ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa, kung may kulang man sa kanyang buhay, iyon ay ang anak, kung siya ang tatanungin, handa na siyang maging ama, ngunit si Celeste ay hindi pa, she's just 30 kaya hindi naman siya dapat mag-alala, besides, they are still enjoying each other. Si Inigo ang CEO ng De La Serna Freight Company, ang isa sa pinakamalalaking freight company sa bansa, ang Palomares Clothing Trading naman na pag-aari ng pamilya ni Celeste, ay isa sa mga pinakaunang partner nila sa negosyo. Sa pamamagitan nito ay nakilala niya ang asawa, si Celeste ang nag-iisang anak ng mga Palomares, ngayon si Celeste na ang humahawak ng negosyo ng pamilya nito. Proud na proud siya sa kanyang misis, salamat Regina. Halos lumuwa ang mata ni Regina nang bigla siyang yakapin ng kanyang boss na si Inigo, para siyang lumutang sa ulap sa loob ng 3 segundo. Thank you, siguradong matutuwa nito ang asawa ko. Maluwag ang ngiting wika ni Inigo, si Regina ang hininga niya ng tulong sa paghahanap ng magandang panregalo sa araw ng kanilang pangalawang anibersaryo ni Celeste. He can only imagine Celeste's smile kapag natanggap na nito ang regalo niyang kwintas. You're always welcome, sir, nakangiting tugon ni Regina, ang swerte talaga ni Ma'am Celeste sa inyo. Mabait na nga kayo, responsable, sweet at mapagmahal na asawa pa, higit sa lahat, sobrang gwapo. Binobola mo na naman ako, Regina, sir, 5 years na akong nagtatrabaho sa inyo bilang secretary, Ma'am bobola pa rin ba ang tingin ninyo sa akin? Inigo chuckled, hayaan mo, pagka-uwi namin galing Australia sa susunod na buwan, bibigyan kita ng pasalubong. Anong gusto mo? Balak kasi ni Inigo na magbakasyon kasama ang asawa, para kapwa naman sila makapagpahinga sa kani-kanilang trabaho. Nako, sir, okay lang ako, makita ko lang kayong masaya, okay na ako, sinserong tugon ng dalaga, of all the men I know, you most deserve happiness. Of all the men you know, mapang-uyam siyang tiningnan ni Inigo, niloloko mo naman ako lang yata ang kilala mong lalaki, natatawa pang dugtong nito. Sir naman lumabi ang dalaga, may iba naman akong kilala porke ba wala kayong nakikita, wala na agad akong kilalang ibang lalaki? Sa tagal mo na kasing nagtatrabaho sa akin, wala ka pang ipinapakilalang boyfriend sa akin. Tatay ba kita, sir, pigil ang tawang wika ni Regina, puwera biro sir. Kapag ako ay nagka-boyfriend, uunahin pa kitang sabihan kaysa nanay ko, promise. Promise iyan, ha pangako, sir, ngumiti si Inigo, he paused for a while, salamat sa lahat-lahat ng tulong mo sa akin, what would I do without you? Oh, sir, you're welcome, nakangiting tugon ng dalaga.
It lasted seconds that they just stared, smiling at each other, mariing napapikit si Regina nang mapagtanto yun. By the way, sir, okay na rin po ang surprise dinner para kay Ma'am Celeste, just call me for the signal. Akala niya ay mauutal pa siya sa pagsasalita. Tila tinangay siya ng ilang segundong iyon sa kung saan. Okay sige, salamat ulit, Regina, you're welcome, sir. Nakangiting lumabas ng opisina ni Inigo ang dalaga, ang ngiting iyon ay hindi nakatakas sa pansin ng kanyang matalik na kaibigan at katrabaho na si Chris Elda, ang natatangi sa mga kaibigan niyang may alam sa damdamin niya kay Inigo. Girl, iyong lobby mo, mapupunit na, tukso nito kay Regina. Umikot ang mata ng dalaga at tumuloy lang sa paglalakad. Aba, anong meron, ha, Regina, may something na ba sa inyo ni Sir Inigo? Napahinto si Regina sa paglalakad at saka masamang tiningnan ang kaibigan. Manahimik ka nga, anong something ang pinagsasasabi mo? Sira, masaya lang ako kasi masaya si Sir. Ang dakilang secret lover, napahagikik si Chris Elda. Basta masaya na ako na napapasaya ko si Sir sa maliliit na bagay, masaya na ako na itinuturing niya akong kaibigan at hindi secretary lang. Ingat ka, baka bigla ka na lang bumigay, paalala ni Chris Elda. Hindi yan mangyayari, ang tagal ko na itong ginagawa, nasa tama akong pag-iisip, hindi ako magkakamali, nasisigurong tugon ni Chris Elda. Itataga ko yan sa bato, ha, Regina, nang uuyam na wika pa ni Chris Elda. Dahan-daang tumango si Regina, itaga mo sa bato. Totoo naman, malinis ang intensyon niya sa kanyang boss, sapat na sa kanya ang nabuong pagkakaibigan sa pagitan nilang dalawa. Hindi man umabot sa puntong inibig siya nito katulad ng pag-ibig niya rito, masaya na siyang nakakasama ito araw-araw. Masaya na siyang mapaglingkuran nito, maagang tinapos ni Inigo ang kanyang trabaho para masundo si Celeste, nakita niya ang pagbuntong hininga ni Celeste nang makita siya nito. Come on, don't give me that look, wika ni Inigo, alam niyang disappointed ang asawa sa maaga niyang pagsundo rito. He drove his wife home first para makapagpalit ito ng damit, wala pa ring nagbabago, si Celeste pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita niya sa tanang buhay niya. Saan tayo pupunta? Tanong ni Celeste habang nagmamaneho si Inigo. It's a surprise, tugon ni Inigo, inalis niya ang isang kamay sa manibela upang mahawakan ang kamay ng asawa, he smiled at her, how much he wanted to kiss her that time kung hindi lang siya nagmamaneho. Inigo took her to a fancy restaurant that Regina chose, sinalubong si Celeste nang nagkalat na mga talulot ng paborito niyang bulaklak na pulang rosas, napangiti siya, kailanman ay hindi pamaalya sa paghuli ng kanyang kiliti ang sandamakmak na rosas. It was a candlelight dinner, inalalayan ni Inigo ang asawa pag-upo, hinalikan niya ito at muling binati, happy anniversary, sweetheart. Nakangiting tumango si Celeste, happy anniversary. Kinuha ni Inigo ang isang maliit na box sa kanyang pantalon, at isinuot ang kwintas kay Celeste, saka siya umupo. Don't you like it, sweetheart? Nag-aalalang tanong niya nang hindi makita ang inaasahan niyang reaksyon sa mukha ni Celeste, hawak nito ang pendant ng kwintas at matamang pinagmamasdan. I liked it, mabilis na tugon ni Celeste, kaya lang ganito rin ang binili ko last week, ganitong ganito. Hindi mo pa yun nakita kasi hindi ko pa isinusuot. Really? Napabuntong hininga si Inigo, pero okay lang, I appreciate it, salamat. Babawi ako sa susunod, sweetheart, wika ni Inigo, hindi niya maiwasang malungkot. Ngunit hindi niya yun ipinahalata, how about the food, do you like it? Marahang tumango si Celeste, mabuti naman, actually, nagpatulong ako kay Regina para e-surprise ka, siya rin ang pumili ng kwintas, sayang lang at nakabili ka na pala ng kaparehas. Napahinto si Celeste sa pagkain, you know what, you gave me a wonderful idea. Inalis nito ang kwintas sa leeg, why don't you just give this necklace to Regina? Iniabot nito ang kwintas kay Inigo. Napatitig si Inigo sa asawa, hindi ko rin naman yan magagamit, ibigay mo na lang kay Regina, I'm sure magugustuhan niya yan, di ba matagal na siyang nagtatrabaho sa'yo, she deserves it sa kanya na yan. Pero, sige na, sweetheart, ibigay mo na lang kay Regina, hindi naman mahalaga ang regalo, ang mahalaga, magkasama tayo ngayong nagke-celebrate right. Wala nang nagawa pa si Inigo kundi ang tumango, at least Celeste enjoyed their dinner,
dapat na siguro siyang makontento roon. Kaagad nagyayang umuwi si Celeste pagkatapos lang nilang kumain. "This day is so tiring," wika ni Celeste habang nagpapahid ng lotion sa buong katawan pagkatapos mag-shower. Lumapit si Inigo sa asawa at nagtungo sa likod nito, hinawi niya ang buhok sa leeg nito at saka iyon hinalikan, niyapos niya ng mahigpit ang asawa. "I'm tired sweetheart," mahinang anes ni Celeste. "Hindi ka ba pagod?" "Hindi," mabilis na tugon ni Inigo. "Kaya kung pawiin ang pagod mo, just let me." Pinaharap niya ang asawa sa kanya at saka inangkin ang mga labi nito. Hindi ito tumutugon kaya mas pinag-igihan niya ang paghalik. Ilang saglit pa ay tumigil siya upang titigan ang maganda nitong mukha. "I love you, Celeste," wika niya, "I love you so much." Ngumiti lang si Celeste at saka tumango, "Sweetheart, please, matulog na lang muna tayo, pagod talaga ako, eh." Bilang maunawang mister, nakangiting tumango si Inigo, kinarga niya ang asawa at saka marahan itong inilapag sa kama. "Sleep now, my queen." Inalayan niya ito ng halik sa noo, pinagmasdan niya ito hanggang sa makatulog. "Good morning sir," bati ni Regina kay Inigo kinabukasan, binati siya pabalik ni Inigo, "Kumusta ang celebration, sir?" "Nako, sigurado akong walang pagsidla ng tuwa si Ma'am Celeste sa regalo at surprise ninyo," nakangiting dugtong niya pa. "May ibibigay ako sa iyo, Regina," iyon ang iwinika ni Inigo imbes na sagutin ang tanong ng dalaga. "Po," biglang kinabahan si Regina, "Ano po, this is yours already," wika ni Inigo sabay abot ng box na may lamang kwintas na dapat sana ay ibibigay niya sa asawa. "Ha, ito po yung dapat regalo ninyo kay Ma'am Celeste, hindi po ba? Bakit ibinibigay ninyo sa akin? Hindi ba niya nagustuhan?" "Nagustuhan, ang kaso mayroon na siyang ganyan," napatikip ng bibig si Regina. "Hala, Sir Inigo, sorry po." "It's your fault, nagkataon lang naman," nakangiting wika ni Inigo, "ipinabibigay na sa'yo yan ni Celeste. Sabi niya salamat daw, at deserve mo yan, you earned it." "Nakakahiya naman po, sir, regalo niyo ito dapat sa inyong asawa, hindi ko po ito matatanggap." Akmang ibibigay niya pabalik ang kwintas kay Inigo ngunit pinigilan siya nito. "Hindi mo yan pwedeng tanggihan, or else, tatanggalin kita." Napabuntong hininga si Regina, "Ano pa ba ang magagawa ko? Sir, alam naman ninyong mahal na mahal ko ang trabaho ko, at loyal ako sa inyo." "Sige po, akin na ito," ngumiti siya, "Salamat po, at pakisabi na rin kay Ma'am Celeste, salamat." "I should see you wearing that always." "Okay, sige po, sir, sabi ninyo eh." "Wear it now," utos ni Inigo sa dalaga. "Okay, anang dalaga." Kinuha niya ang kwintas mula sa box, nahirapan siyang isuot yun dahil sa namamasang palad at daliri, nangyayari yun sa tuwing tensyonado siya. Napalunok siya nang lumapit sa kanya si Inigo upang tulungan siyang isuot ang kwintas, naramdaman niya pa ang paghawi ni Inigo sa nagkalat niyang buhok sa leeg. Napapikit pa siya nang maramdaman ang paglapat ng mga daliri ni Inigo sa kanyang balat. "Salamat, sir," halos mautal siya sa kabang nararamdaman, makaraang maisuot ni Inigo sa kanya ang kwintas. "Bagay sa iyo," nakangiting wika ni Inigo, naramdaman ni Regina ang pag-init ng magkabila niyang pisngi. Napaka-wholesome lang talaga ng kanyang Sir Inigo, wala itong mali siya sa katawan para sa ibang babae, lalo tuloy siyang napapahanga rito. Nagkataong bago siya lumabas ng opisina ni Inigo ay papasok naman ang isa niyang katrabaho na si Isay, natanyag na tsismosa sa kanilang workplace. Baka nga kanina pa yon naroroon at pinagmamasdan sila ni Inigo, naroroon ang mga mapanghusga nitong mga tingin ngunit hindi niya na yun inintindi, isipin na nito ang gusto nitong isipin, basta alam niya sa sarili niyang wala siyang masamang ginagawa. "I miss you," Inigo whispered in Celeste's ears. He started kissing her shoulders, ngunit kumibo lang si Celeste upang sawayin siya. "I'm tired, Anito," halata sa boses nito ang pagkairita. "You're always tired," malungkot na wika ni Inigo sa kanyang isip, itinigil niya ang paglalambing sa asawa at saka tinalikuran nito, ilang beses na siyang tinatanggihan ni Celeste. Gayunpaman, kahit kailan ay hindi niya ito pinilit, he respects her, she is his wife, mas mahalaga pa rin si Celeste kaysa pangangailangan niya bilang isang lalaki. Ilang linggo na rin niyang napapansin ang panlalamig ni Celeste. Napansin rin niya ang pagiging balisa nito, may mga pagkakataong nahuhuli niyang hindi ito mapakali.
Sa tuwing tinatanong niya kung ano ang problema nito, ang palaging dahilan nito ay stress sa trabaho. Sinabihan na niya ang asawa ng ilang beses na pwede naman na itong manatili na lamang sa bahay at siya na ang bahala sa lahat. Kung tutuusin ay hindi naman kailangang magtrabaho pa ni Celeste, ang kaso ay mababagat lang daw ito kung walang gagawin. Isa pa, walang ibang mag-aasikaso sa negosyo ng mga magulang nito. Ayaw nitong ipagkatiwala sa ibang tao ang pamamahala sa Palomares Clothing Corp. Isang gabi ay naalimpungatan si Inigo, Celeste is not on their bed. Akala niya ay nasa comfort room lang ito, ngunit 15 minuto na ang lumilipas ay hindi pa rin ito bumabalik. Hindi niya maintindihan ngunit may kakaiba siyang pakiramdam, huminga siya ng malalim at saka bumangon. He went to their comfort room na nasa mismong kwarto lamang din nila, wala roon ang kanyang asawa. Lumabas siya ng kanilang kwarto upang hanapin ito, wala ito sa kahit saang sulok ng kanilang bahay, napatingin siya sa pool area, naroon si Celeste, lumingon pa ito. Ngunit nakapagtago siya sa likod ng pinto kaya hindi siya nito nakita, may kausap ito sa telepono, may naramdaman siyang kakaiba, at hindi niya gusto ang pakiramdam na yon. Bigyan mo pa ako ng kaunting panahon, babe, huwag mo naman akong i-pressure, tila naiiyak na wika ni Celeste. Babe, tila tinapunan ng malamig na tubig si Inigo sa narinig. Sino ang kausap ng kanyang asawa? Gustong-gusto niyang lapitan ito upang kamprontahin. Ngunit gusto niyang marinig ang mga susunod pang sasabihin nito, iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Ikaw lang ba ang nagtitiis? Tuluyan nang bumagsak ang mga luha ni Celeste, kaagad din nagbara ang ilong nito. How about me? I endured 2 years being with Inigo. Pinakasalan ko siya kahit hindi ko siya mahal, ibinigay ko ang sarili ko sa kanya kahit labag sa kalooban ko. Ang hirap-hirap magpanggap, nagtiis ako ng 2 taon. At hanggang ngayon, nagtitiis pa rin ako, tinakpo nito ang bibig. Dahil lumalakas na ang boses nito dahil sa hindi mapigil ang emosyon. Parang mariing pinipiga ang puso ni Inigo sa mga naririnig, hindi niya na rin napigilan ang mga luhang nag-uunahang bumagsak mula sa kanyang mga mata, gusto niyang isiping nananaginip lang siya ngunit hindi. Sweetheart, nagpasya siyang magpakita na sa asawa, halos may statwa naman sa kinatatayuan si Celeste, nakita nito ang basang mga pisngi niya, tiim ang bagang niya at kuyom ang mga kamao habang nanginginig. Sweetheart, nauutal na wika ni Celeste, what are you doing here? Humakbang ito palapit sa asawa at kinuha ang kamay nito, di ba may meeting ka pa bukas? Halika, bumalik na tayo sa pagtulog. O, baka gusto mo ng tea, ipagtitimpla muna kita para ma-relax ka. Bakit ka nagpakasal sa akin kung hindi mo pala ako mahal? Lumabas iyon sa bibig ni Inigo nang hindi tumitingin sa mga mata ni Celeste. Natigilan si Celeste, narinig nga ni Inigo ang naging pag-uusap nila ni Ardio. Ha, naalimpungatan ka yata, sweetheart, ano ba ang pinagsasasabi mo? This time ay tumingin na si Inigo sa mga mata ni Celeste. Siguro nga naging tanga ako kasi napaniwala mo akong mahal mo ako sa loob ng 2 taon nating pagsasama, pero hindi ako bingi. Celeste, mahinahon ngunit mabigat na wika ni Inigo. Why? Napayuko na lamang si Celeste at napahagulgol. I'm sorry, Inigo, ako ay humihingi ng paumanhin. Nagsimula itong magpaliwanag, nagkaroon ng malaking kakompetensya ang kumpanya namin noon, nalulugan na kami, malapit na kaming mabangkarote, bago pa yun pumutok sa media, kinailangan kong kumilos, ayaw kong makitang bumagsak ang negosyong buong buhay na itinaguyod ni na mommy at daddy, nag-iisa lang akong anak, wala silang ibang maaasahan, walang ibang tutulong sa amin. Humugat ito ng hangin sa baga at saka ibinuga, matagal-tagal mo na rin akong nililigawan noon, hindi kita magawang i-reject kahit na may nobyo na ako noon, hindi ko alam kung bakit, pero ipinagpasalamat ko iyon dahil ikaw pala ang makakatulong sa problema ko. Yumuko muli ito at saka muling tinitigan ng mataman ang mga mata ni Inigo, I married you to save my family's dying company. Pakiramdam ni Inigo ay unti-unting gumuguho ang kanyang mundo sa revelasyong narinig. Who is he? Lakas loob niyang tanong kahit paki-worry niya, ay hindi niya kakayaning marinig ang sagot ng asawa. Si Ardio, mabilis na tugon ni Celeste, wala nang dahilan pa para itago iyon, siguro nga ay oras na para malaman ni Inigo ang lahat ng katotohanan, he was my ultimate sacrifice, mahal na mahal ko siya, pero kinailangan ko siyang iwan. Napapatango na lang si Inigo habang patuloy na nadudurog ang kanyang puso.
Hindi kami naghiwalay, patuloy na wika ni Celeste. Sa loob ng 2 taon nating pagsasama, nagkikita pa rin kami ng palihim. Kailan mo ako balak iwan? Hindi ko alam, mabuti kang tao. Inigo, mabuti kang asawa, you don't deserve this, I'm really sorry. Tumango si Inigo, pero bakit kailangang tumagal ng ganito? Sa loob ng 3 taon, hindi mo man lang ba ako natutunang mahalin? Marahang umiling si Celeste, hindi kita natutunang mahalin. Inigo, para kay Arjo lang ang puso ko, I'm sorry. Tila tumakas ang lahat ng lakas sa katawan ni Inigo, bumagsak ang mga